Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Team nakabawi mula sa dinanas na heartbreaking loss kontra Palestine sa FIBA Asia Men's Championship. Shooting guard Ryan Aranya excited nang magsuot ng San Miguel Beer jersey sa papasok na season ng PBA. Welterweight Yumir Felix Marshall doble kayod sa ensayo para sa kanyang nalalapit na pagsuntok sa World Boxing Championships. Philippine Olympic Committee o POC, opisyal nang kinilala ang bagong tatag na larong hockey sa Pilipinas. Free agent center Ryan Hollins, nakatakdang sumanib sa Memphis Grizzlies. Top seed Caroline Wozniacki, walang hirap na nagmarcha patungong quarterfinal ng Pan Pacific Tennis Open. At Belarusian rider Vasil Kirienka, namayani sa men's individual time trial race ng World Road Cycling Championships. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, nakapasok na sa winning column sa group preliminaries ng FIBA Asia Men's Championship sa Changsha, China, ang Gilas Pilipinas National Team. Ito'y matapos na ilang paso nila ang lower-rated rival na Hong Kong kanina. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ria Arevalo ng Sport 918. Nakabawi agad ang Gilas Pilipinas National Team mula sa dinanas na upset loss kontra Palestine sa group preliminaries ng FIBA Asia Men's Championship sa China. Kanina ay minasakar ng Tab Baldwin mentored squad ang lower-rated rival na Hong Kong, 101-50, upang hawakan ang record na 1 win against 1 loss sa Group B. Pumukol si point guard Jason Castro ng 21 points. Kabilang narito ang 5 3-pointers. Pero hindi rin nagpahuli si naturalized center Andre Blatch na nag-ambag naman ng 17 points at 8 rebounds para sa national team. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si veteran sports analyst Henry Liao na tataas ang moral ng Philippine Quintet matapos ang blowout victory kontra Hong Kong. It was a moral boosting victory. We won big, no? At least we showed may killer's instinct tayo, no? Tinampakan natin. Siguro shooting, no? We shot better, no? Kasi obviously in the last game. And rebounding, no? But sabi nga natin, if you look back, honestly, aside from first game lost to Palestine, complacency, I thought we lost the rebounding battle. This time we made it, no? Pero muling iginiit ni Liao na dahil sa pagkatalo sa Palestine kahapon ay maaaring maharap sa mabigat na pagsubok ang Gilas Pilipinas sa mga susunod na round. We should not end up in a tie with Palestine even after the second half para to go higher. If you finish in Group E, nandun tayo sa Philippines, malamang dun tayo, no? If you finish third and fourth, probably you'll wind up facing China or Korea, depending on tonight's result. They play tonight in the quarterfinals, which is a single elimination format. Do or die kagad yun, no? Doon palang mabigat, no? So you try to avoid the teams na makakalaban mo na, well, championship contending teams. Well, to place first or second in Group E in the second round, probably it's a little weaker. You'll face a weaker team in the quarterfinals. Perhaps a Lebanon, a Chinese Taipei team, or even a Qatar team. So these are even a Jordan team compared to the sabihin natin the big teams like China and Korea, no? Ang huling asignatura ng Gilas Pilipinas sa Group B ay kontra Kuwait bukas ng alas 4:30 ng hapon. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Namasaker. Sa PBA, excited na si shooting guard Ryan Aranya na magsuot ng San Miguel Beer jersey sa papasok na season ng PBA. Ito'y matapos na maglaro siya ng 9 na seasons para sa Rain or Shine Elasto Painters franchise. Nagbabalik si Ria Arevalo. Aminado si shooting guard Ryan Aranya na nagulat siya sa pagkakatrade sa kanya ng dating team na Rain or Elasto Painters.
Sa isang 3-team deal, ipinadala ng Rain or Shine si Aranya sa Barako Bull Energy kapalit ang 2016 second-round draft pick. Pero mula dito ay na-acquire naman siya ng San Miguel Beer kapalit ni forward Ronald Pascual. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Aranya na masyado ng loaded ang backcourt position ng Rain or Shine kaya't pinakawalan siya ng koponan. Siguro, yun lang naman yung feeling ko dahil yun din siguro kasi ang dami nilang pinik na guard. Tapos, magaganda naman actually pinapakita ng mga rookies namin sa mga preview tuna pin, no? So, siguro, hindi ko rin makikita yung management at saka coach na ganun yung decision na pinalit na hindi nila. Siguro mas gusto lang din nilang bigyan ng chances yung mga rookies na may mapasanayan. Kasi pag pinagsama-sama kami dun, for sure, either ako isang mawawala ng time maglaro eh. So, kailangan may mag-giveaway talaga. Samantala, hindi naman itinanggi ni Aranya na excited na siyang magsuot ng San Miguel Beer jersey sa papasok na season ng PBA. Sobrang happy ako na punta ako sa SNB. Ganyan. Kumbaga parang for me, kung nangyari to, parang challenge na rin for me, no, na kailangan galingan ko pa lalo kasi mga katabayan ko dito talagang mga veterano tsaka halos lahat mga superstar eh. So kailangan pantayan ko sila kung ano yung binibigay nilang effort. Siguro kailangan mag-double effort ako. Tapos yun nga, andyan yung mga dati kong teammates, si J.R. Reyes, si Coach Leo na unang humawak sa akin sa PBA, sila Coach G na naging coach ko sa Lasal, si Coach George Gallen, coach ko sa PBL dati, no? So parang feeling at home din ako kasi napapaligiran din ako ng mga kaibigan ko din sa team na yan. Si Aranya ay naglaro ng halos 9 na seasons para sa Rain or Shine franchise, kung saan kumopo siya ng isang PBA championship noong 2012. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, nag-try out na sa Mahindra Enforcers si free agent point guard Nico Elorde. Ito'y matapos na hindi siya papirmahin ang kontrata ng Alaska Aces na humugot sa kanya sa third round ng nakalipas sa PBA Rookie Draft. Naritong report ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Handang bigyan ng break ng kapwa ni Manny Pacquiao ang PBA aspirations ni dating Ateneo guard Nico Elorde. Ayon kay Mahindra Enforcers Team Manager Eric Pineda, nakikita nila ang katangian ng isang PBA player kay Elorde. Ang draft pick ng Alaska Aces na ngayon ay isa ng free agent. Matapos bitiwan siya ng Aces ay agad na nagtungo si Elorde sa koponan ni Manny Pacquiao upang mag-try out. Aminado man si Pineda na mahihirapan si Elorde na makapasok sa koponan dahil sa lalim ng kanilang guard rotation, tiwala pa rin ito na magkakaroon ng tamang pagkakataon ng apo ng isa sa boxing icons ng bansa. Ikaw ang tumawag ka agad at sabi, pag-try out diba? So, pinag-try out naman namin, I think he is qualified, not at time, no? But he has the skills, and the heart to play. Sa ngayon ay planong dalhin ni Pineda si Elorde sa kanilang ASEAN Basketball League team na PowerVit Pilipinas Agilas upang doon mahasa ang kalidad ng batang player. Nakatakdang magbukas ang bagong ABL season sa susunod na buwan. Ang desisyon ng Congressman, kung sa palalalorin mo na sa ABL, we have a lot of other talented players na we will be loaning to the ABL team. Kumbaga, doon namin sila pakikinugin. Si Elorde ang isa sa mga stalwarts ng huling champion team ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat po tayo sa boxing. Nagpamalas ng tika sa 2 oras na workout sa Ala Gym sa Quezon City kagabi si reigning WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes. Sa ilalim ng patnubay ni trainer Edmund Villamor, hinasa ni Nietes ang kanyang hooks at overhead punches na plano niyang gamitin sa title defense kontra Mexican challenger Juan Alejo sa susunod na buwan. Nauna rito, nakatapat muna ng 33-year-old Bacolod City puncher sa sparring session sa Cebu City. Sina former OPBF flyweight champion
newcomer Jay Cataraha at iba pa. Sa susunod na linggo, inaasahang lilipad patungong Estados Unidos si Nietes para ipagpatuloy ang kanyang training camp sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Dito ay inaasahang makakasalo ni Nietes sa simulated fights si Phil American Brian the Hawaiian Punch Viloria na naghahanda naman para sa title challenge kontra WBC flyweight ruler Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Ang WBO Light Flyweight Championship ni Nietes at Alejo ay magsisilbing main event ng Pinoy Pride 33 fight card sa StubHub Center sa Carson City, California sa Oktubre at 17. Sa boxing pa rin, todo focus naman sa training camp para sa kanyang nalalapit na kampanya sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar, si national pugilist Ymer Felix Marcial. May report si Arian Malyari. Bagamat may iniindang injury, wala pa ring balak na maghinay-hinay sa ensayo si welterweight Ymer Felix Marcial. Ito'y para sa kanyang nalalapit na pagsuntok sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar, kung saan nakasalalay ang katuparan ng kanyang pangarap na magpartisipa sa 2016 Rio Olympics. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Marcial na bagamat mahirap ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang training, lalo pat batid umano niya na mabigat ang laban sa World Meet. Sa tagbuhan, ma'am, sa jogging namin, doon ko na lang pinupush yung training ko kasi sa sparring tsaka sa mga equipment, medyo nag-aalala yung injured ko, ma'am. Kaya nga, kahit gano'n na masakit na yung katamay, nararamdaman ako, ma'am, wala man ako, hindi man ako nagre-reklamo ang kanila ko, hindi man ako nag-training. Tuloy-tuloy pa rin ako, ma'am, kasi hindi man tayo pwede kung buti sana yung sport, hindi tayo combative sports, kailangan natin mag-ensayo talaga. Samantala, tiwala naman si Marcial na makakaya niyang makipagsabayan sa mga bigating karibal sa Qatar Slugfest, kung saan kasama niyang magwawagayway ng bandila ng Pilipinas, si light flyweight Rogen Ladon. Hindi kami nagkukulang, ma'am, nakikita ko sa mga kasama ko, ma'am. Tutuloy pa rin yung ensayo at saka mga puntage. Saka ko, ma'am, na malakas din yung loob ko, ma'am, na hindi lang isa, hindi lang dalawa na makaklaro ngayon sa Olympics. Yun ang sa puso ko, ma'am, na may tiwala ako sa kasama ko at may tiwala din ako sa sarili ko na makakwalify kami, ma'am. Ang mga aksyon sa World Boxing Championships ay opisyal na magsisimula sa Oktubre 8 at magwawakas sa Oktubre 18. Para sa PTV Sports, Ari, Telebisyon ng Bayan. De La Salle Green Archers, doble kayod sa ensayo para sa kanilang susunod na 3 asignatura sa men's basketball competitions ng UAAP Season 78. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa collegiate basketball. Ibinaling na ng University of the East Red Warriors ang atensyon sa kanilang susunod na asignatura sa men's basketball competitions ng UAAP Season 78. Ito'y matapos na dumana sila ng back-to-back losses sa preliminary round ng 8-team tournament. Narito ang report ni Judith Karingal ng Sports Radio 918. Hindi ininda ni University of the East Red Warriors head coach Derek Pumaren ang pag-collapse ng kanilang laro kontra Far Eastern University Tamaraws sa UAAP Season 7. Matapos na lumamang ng hanggang 15 points, biglang naglamig ang opensa ng Red Warriors dahilan para ma-outscore sila ng Tamaraws sa 4th period 33-10. Ayon kay Pumaren, nagkulang sa intensity ang kanyang mga players sa huling bahagi ng laro kaya't nahabol sila ng kalaban. Ay, okay lang kung matalo, pero the fact na parang hindi kami nag-complete away from what we're doing. That's why we became tentative kasi lumayo kami doon sa dapat namin gawin Gayunpaman, naniniwala si Pumaren na makakatulong sa kanila sa mga susunod na laro ang aral na natutunan sa nalasap na kabiguan kontra FEU. I'm already there, but as I've told the boys that we will be looking for that
yung win, yung loss na nangyari sa amin. Hanapin natin na ito Roger dahil it would have been something maganda. May record na 2 wins against 3 losses. Ang sunod na makakatapat ng UE ang De La Salle Green Archers sa linggo. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Samantala, puspusan naman ang pag-iensayo ng De La Salle Green Archers para sa kanilang susunod na 3 asignatura sa UAAP Men's Basketball Wars. Nagbabalik si Judith Karingal. Aminado ang De La Salle Green Archers coaching staff na mabigat na pagsubok ang kanilang kakaharapin sa mga susunod na laro sa UAAP Season 78. Ito'y dahil sa loob lamang ng 1 linggo ay 3 beses na maglalaro ang Green Archers katapat ang ilang current leaders ng torneo. Ayon kay head coach Juno Soler, isa-isa nilang paghahandaan ang kanilang susunod na 3 laro at ang una na nga dito ay kontra UE Red Warriors sa linggo. We just have to bring that the way we practiced last week, our energy and intensity, and then hopefully we bring it next game. It's going to be tough for us because we're playing, I think, 3 teams in 8 days. That's Sunday, Wednesday, Sunday. But we'll play UE first, concentrate on that, and try to get a good game plan in, and the players be ready for that stretch. Samantala, tiniyak naman ni top point guard Thomas Torres na susundin nila ang game plan na inilatag ni Soler, lalo pat batid umano nila na gustong-gusto ng Red Warriors na makabalik sa winning form. They like to gamble, so I think we have to really prepare our game plan on how we're gonna beat the press. And actually, it's not my job, so it's coaches. But as a player, we'll just every day we're just gonna practice day and day. Matapos ang matchup kontra UE sa linggo ay makakaharap naman ng De La Salle ang UFP Growling Tigers sa Miyerkules bago ang kanilang showdown kontra arch-rival Ateneo Blue Eagles sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, mapanubok na ruta ng Tagaytay City ang tinatahak ngayon ng Road Bike Philippines Cycling Club bilang preparasyon para sa kanilang nalalapit na pagpedal sa Tour de Singkarak sa Indonesia. May report si Arian Malyare. Patuloy ang dibdibang training ng Road Bike Philippines Continental Team para sa kanilang nalalapit na pagpedal sa UCI-sanctioned Tour de Singkarak sa Indonesia. Ayon kay team founder Engineer Bongswal, sa mapanubok na ruta ng Tagaytay City magdodoble kayod sa ensayo ang kanyang mga prize pedal pushers para matiyak na makakaya nilang makipagsabayan sa bikeathon. Pamumunuan ni 3-time Tour champion John Mark Galedo ang kampanya ng Road Bike Philippines sa Indonesian race, kasama sina Chris Joven, Valera Vina, Marcelo Felipe, Ryan Cayubit at Ray Martin. Iba ang pakiramdam ng mga bata ngayon. Na-achieve namin ngayon. Nasa top 10 na si Macmac. Pang-4 yata sa Asia, Best Asia. Kung Olympic yun, kapag nakapagdag kami ng points Diba? Kaya ito yung chance na dapat ang suporta natin sa mga bata. Yung mga ibang ito na yun. Pagdasal natin na makuha ni Macmac para meron tayong mapadala sa Olympic. Samantala, ibinalita naman ni Suwal na nakalinya na ang mga international cycling races na lalahukan ng Road Bike Philippines para sa kanilang asam na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Malaysia naman, malaka. Sunod-sunod naman yun Actually, nandito na, may mga ticket sa kanila. Kaya sigurado ng pag-uwi nila kung lalabas uli sila. Hanggang December na yan yung paglabas ng mga bata at talagang gusto ko talagang magkaroon ng maganda resulta tong karera natin na to. Sa darating na Miyerkules, inaasahang lilipad patungong Indonesia ang Road Bike Philippines para magpartisipa sa October 3 to 11 Bike Fest. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, may mga ngasiwa na sa kampanya ng Philippine Hockey Team sa mga paparating na international competitions.
Ito'y matapos sa bigyan ng basbas ng Philippine Olympic Committee o POC ang bagong NSA na larong hockey sa Pilipinas. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyan. Opisyal nang kinilala ng Philippine Olympic Committee o POC ang bagong tatag na larong hockey sa sa lingguhang sports radio program na PSC-POC Forum. Kapwa naniniwala sina POC President Jose Cuanco Jr. at larong hockey sa Pilipinas Secretary General Jing Arroyo na malaki ang future ng mga Pinoy sa hockey na isang Olympic sports. Si Cuanco ang nahirang bilang chairman ng Hockey NSA. Concern ko dito kasi una, sabi ko ba, okay ito para sa mga maliliit na tao ito at saka sa mga quickness natin, babagay ito. Sana magustuhan ng Pilipino, mapasukan natin, because we could be good. I think we could be good in this sport. Well, as of now, we will introduce this to the different colleges and universities, bringing the sports, introducing it to our different sports directors and coaches of different schools now. And later on, we'll bring it to mga high school levels and, perhaps come up with some exhibition match in other countries to be done here. Sa panig naman ni National Coach Anusak Sikaw ng Thailand, nangako siya na gagawin ng lahat para makabuo ng malakas na Philippine hockey team. I will do my best. 2 years is not easy, but I have to try and have to ask for the Thailand Hockey Association to send people to help me to develop your hockey. Bukas ng umaga ay magsasagawa ng coaching seminar ang larong hockey sa Pilipinas sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Free agent center Ryan Hollins nakatakdang sumanib sa Memphis Grizzlies. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Planchado ng lahat para sa paglipat ni free agent center Ryan Hollins sa Memphis Grizzlies. Base sa ulat, nagkasundo na di umano ang magkabilang partido sa 1-year veteran minimum deal. Huling naglaro si Hollins para sa Kings noong nakaraang season, kung saan nag-average siya ng 3 points at 2.2 rebounds per game. Ang 7-foot flat slotman ay papasok na sa kanyang pang-10 season sa liga at inaasahang aagapayan niya sa labanan sa ilalim ng basket si Grizzlies All-Star center Marc Gasol. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Buhay pa ang title bid ni hometown favorite Joe Wilfred Tsonga sa Open de Moselle sa Metz, France. Kagabi ay pinatalsik ng third-seeded Frenchman ang nakadwelong si German qualifier Misha Zverev 7-6, 6-7 at 6-3 upang umabante siya sa quarterfinal round. Humataw si Tsonga ng 12 aces at naisalba niya ang 6 sa 8 breakpoints na kinaharap sa laban. Na makasungkit ng pang-12 career singles title. Sa tennis pa rin, pasok na si top seed Caroline Wozniacki ng Denmark sa quarterfinals ng Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan. Ito'y matapos na dispatchahin niya si unseeded Ana Konju ng Croatia sa straight set 6-2 at 6-2 kagabi. 5 beses na nakabreak sa laban si Wozniacki sa larong tumagal lamang ng 1 oras at 22 minuto. Ang susunod na makakatapat ni Wozniacki ay si 5th seed Angelique Kerber ng Germany. Puntirya ni Wozniacki na makapagsubi ng ikalawang titulo sa Pan Pacific Open matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2010. Sa football, tinuldukan na ng Arsenal Gunners ang kanilang 2-game losing skid sa international competitions ngayong season. Ito'y matapos sa mauhusan nila ang arch-rival Tottenham Hotspur 2-1 sa League Cup match kanina. Si midfielder Matthew Flamini ang nagsilbing bayani para sa Arsenal sa kanya na i-convert na 2 goals. Unang umiscore ang 31-year-old French booter sa 43rd minute bago siya nagbaon ng game-winning goal sa 78 minutes.
Ang nag-iisang goal ng Tottenham ay nagmula naman kay winger Nazer Chadli at ito ay nagawa niya sa 56 minutes. Ito ang ikatlong career goal pa lamang ni Flamini sa nakalipas na 9 na season. At sa cycling, kinopo ni Belarusian rider Vasil Kirienka ang gold medal sa men's individual time trial race ng World Road Cycling Championship sa Richmond, Virginia. Ito'y matapos na maorasan siya ng 1 hour, 2 minutes and 29 seconds sa 53-kilometer race against the clock kanina. Tinalo ni Kirienka ng 9 na segundo si eventual runner-up Adriano Malori ng Italy habang si Frenchman Jerome Coppel naman ang kumompleto sa podium 17 seconds adrift. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, kontento ba kayo sa ipinapakita ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello, good evening po ulit sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood sa amin ngayong gabi. Wala si Idol Dennis Principe. Oo, nagko-cover siya ng boxing. Cover siya. No? At para lamang sa kaalaman ng lahat, simula po bukas, Friday, ay magbibigay daan po muna ang PTV Sports para sa programa po ng ating Presidential Communications and Operations Office of PCOO. So, starting tomorrow, every Friday po ay wala munang PTV Sports. Yan. So, magbibigay daan tayo sa PCOO TV program. Yeah. Yan. So, meron pa din tayong Mondays to Thursdays for the meantime. Okay, at eto na po ang ating question of the day. Nasa na? Roll! Asa? Nawala? Question of the day? Question of the day? Ayun. Ayan na. Ang question of the day natin is, kontento ba kayo sa ipinapakita ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ba, kung si Boss Art Agustin, kontento yan. Oo, ikaw ba na matambakan mo ng 50 points 51 points. Hindi ka ba matutuwa? Mula sa pagkadapa nila. So, from a heartbreaking loss, nakabawi po ang Gilas natin kanina. At para lamang sa kaalaman ng mga hindi nakapanood, 46% from the field yung kanilang naibuslo, naishoot. Naibuslo talaga yun, masyado malalim. 46% from the field and 41.something% from 3-point range. So, kung kahapon hindi nagko-connecta sa 3-point beyond the arc yes. yung Natin, Gilas, kanina pumotok. At ang isa sa mga nagpasabog kasi Jason Castro. 5 3-pointers ang pinaulan ni Jason with his total output na 21 points. So, yan. Kung kayo po ba kontento ba kayo sa naging performance nila? At para sa mga gustong marinig ang kanilang mga tinig, narito po ang ating official hotline. Yan, tawag lang po, walang magte-text. Tawag lang ang ating tinatanggap, 0939-276-4603. Again, 0939-276-4603. Tawag na. Pero unahin muna natin ang ating Facebook. Ang dami na. Sige. From Alea May Escala Maniwang. Sabi niya, nadapa tayo kahapon, taas noo tayong bumangon ngayon. Kontento pero dapat masustain ng Gilas ang kanilang depensa from first quarter down to fourth quarter. Pabati naman ng Escala at Maniwang family dito sa Dinagat Island. At sa mga relatives namin sa Davao, hello, kamusta kayo dyan? Sa anak ko na si Ayan at husband ko na si Ian. PTV Sports Die Hard since 2005. God bless and more power to your show. Maraming salamat. Nakakataba naman ang puso kahit na noong 2005 nasa Okay, salamat po Nag-aaral ka pa ba doon? Oo, nag-aaral pa ako. Galing kay Kim Tak Gumalyari, Sir, masasabi ko lang po, sa inyo, hindi pa po tapos ang giyera ng Gilas sa FIBA. Kahit natalo sila sa Palestine, saludo pa rin ako sa kanila. Parang alak lang po yan. Habang tumatagal, nagbabaga ang mga kamay. Congrats, Gilas. Puso. Go, Gilas. Hi, Miss Meg. Napakaganda. At ang ganda ng boses mo. Maraming salamat po. Hi, Mr. Dennis. Ang guwapo mo at Sir Haji, ang forma mo. Uy, thank you. Ano ba kaiba ng ang guwapo sa ang forma? Thank you po. Salamat po. Pabati po sa mga anak ko na si Novitsky na may sakit ngayon. Uy, get well soon. Love you so much. Get well soon po. Alicia, Lorraine at Anderson. God bless po sa inyo. Uy, pagaling ka.
Nowitzki. Yan. Isa pangalan parang Dirk Nowitzki Idol niya. Hulaan ko, fan ni Dirk Nowitzki yan. From Pops Galera, sabi niya, oo, bawing beast mode. Si Gabe Norwood lang ang pabebe na wala yung beast mode sa katawan. Buti na lang hindi sumabay sa Kanyesere yung game kanina. Gandang Miss Meg, Fans Club. Ayun, may Fans Club ka na, Oo. Uy, totoo po yun Kumbaga, bawing-bawing nga tayo. Pero kailangan din ipanalo natin yung laban sa Kuwait. Oo naman. So, tama yung sinabi ng isang, hindi pa tapos ang laban. Tsaka, I am not sure kung sino ba yung panalo between Palestine at saka Kuwait kasi may laban sila ngayong gabi. So, kung tinalo ng Palestine yung Kuwait, so talagang sure ball, laglag na yung Kuwait. Kasi 2 beses na silang tinalo. 0-2 na sila pag nagkataon. Una na silang tinalo ng Hong Kong. No? So, tinalo sila ng Hong Kong by 37 points. So, I guess, tomorrow, dapat ipanalo talaga ng Gilas natin yan. Kasi, pagdating ng second round, ang makakatapat naman natin, Meg, ito na. Mga magagaling pasta. Number 1, Japan. Number 2, India. Number 3, eto na, pinakahihintay na lahat, Iran. Diba? Sa second round, makakatapat natin sila. So, paano na lang kung halimbawang sa standings, tabla-tabla, dinauna pa yung Palestine sa atin. Kanina sa story natin, nung paliwanag nga ni Boss Henry Lau, dapat maiwasan man lang natin sa quarterfinals yung mga mabibigat na kuponan. Kasi sa quarterfinals, posibleng makatapat natin, kung gagalingan natin hanggang second round, posibleng makatapat natin mga Chinese Taipei na tinalo natin sa Jones Cup, Lebanon, Jordan. Kapag tayo naman nasa third or fourth, nasa bandang baba, makakalaban natin sa quarterfinals agad China, Korea. Yung Korea, tinalo tayo sa Jones Cup. So, medyo mga bigatin yun. So, dapat, simula ngayon, bukas, tapos sa second round, kailangan Pero syempre, gaya na nga ng sinabi natin, kahit sino yung kalaban, 100% dapat ang ibigay at huwag magpakakampay. Totoo yan. Isang basa muna bago tayo tumanggap ng ating first caller of the night. Alright, from Jim Ganielo, sabi niya, magandang gabi mga ma'am and sir. Syempre, lagi naman dapat tayong kontento sa pinapakita nila kasi sila lang ang nag-iisang panlaban natin. Ask ko lang po kung anong name ng team ng Pure Foods ng taga-CEU at Samboy De Leon. Stats niya. MVP po ba talaga yun? Maraming salamat po. Pabati na lang sa lahat ng fans ng Pure Food Star Hotshots at sa mga taga Malolos, Bulacan. Si Samboy De Leon po ng CEU, MVP siya sa NAASCU. Yan. Tapos, naglaro siya for Cafe France Bakers. So, magaling yun. Si Samboy De Leon, pumuputok ng mga 20-20 points yun. Lalo na sa Phil Oil tournament. Choice siya for magandang choice yan para sa Pure Food. Hot shots pala, rather. Okay, first caller natin of the night, Meg. Hello, good evening, TTV Sports. Sino po sila? Marlon po. Ano po pangalan? Marlon po ng Mexico. Mexico, Pampanga. Pampanga? Taga-Pampanga ka? Mexico, Pampanga. Medyo malakas yung TV mo, brother. Pakibabaan mo na yung volume ng TV para hindi tayo nag-feedback. Opo. Ayan, okay na? One more time, ano ulit ang pangalan mo? Marlon po. Marlon Soriano po ng Marlon Soriano ng Pampanga. Mexico, Pampanga po. Yun, Mexico, Pampanga. Hola. Tumututok sa nyo, sa show nyo po. Okay, so Marlon, may sagot ka sa question of the day natin? Opo. Sa tingin ko naman po, kayang-kaya po nila. Bakit? Tingin ko naman po, kayang-kaya naman po nila. Bakit? Tiwala lang po tayo sa kanila. Pray lang po lagi na lahat po ng laban Okay. Sige, nakikinig si Marlon sa... Marlon, wag ka makinig sa TV at nagkakaroon tayo ng delay. Yun naririnig din sa rin ko. Bilang tayo ng latency. May latency Marlon, okay na ulit? Opo. Yan, mas okay Marlon. So, Kuya Marlon, palagay mo bakit? Kasi po sa pinapakita po nila na basta lagi lang po ganun palagi yung maging agresibo lang po sila palagi. Makakaya po natin makapakit sa sa second round po.
Tsaka alam mo siguro, Marlon, magiging challenge din sa atin yung pagtapos sa crunch time, no? Ika nga yung pag-handle ng mga critical situation. Opo. Yun. Okay, may tanong ka pa, Marlon? Dasal lang, dasal. Tama yan. Okay. May tanong lang po ako sa may balita po ba sa Pure Foods? Balita sa Pure Foods sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang training camp. Si Mick Penisi ay binigay na nila sa Barako Bull. Ulit. Barako Bull siya ulit. Para sa future pick lang, draft pick lang. Opo. Thank you po. Okay, okay na. May gusto mong batiin, Marlon? Binabati ko lang po yung family ko sa Pangasinan po. Binabati ko lang po yung family ko sa Pangasinan. Okay, lang. Sa Tondo, Pangasinan. Tsaka po yung mga boss ko po sa San Fernando. Okay. San Fernando, okay. Opo, lahat po ng boss ko dyan. Sila Sir Oliver po, sila Sir Milwin, Sir Edwin po. Sige po, thank you po. Okay, salamat Marlon. Tawag-tawag ka lang ha. Mabuhay po kayo. Okay, mabuhay ka rin Marlon. Sa suporta. Thank you po. Pasensya na po. Nayalan, first time ko lang po kasi tumawag. Ay, okay yun. Pero sa susunod, tawag-tawag ka ulit sa amin para makakwentuhan ka namin. Lagi. Opo, thank you po. Thank you. Thank you, Marlon. Salamat. Thank you po. Yan po si Marlon Soriano ng Mexico, Pampanga. Medyo nauubo ko. Sige, basa ka muna. Excuse me po. Yan, okay na. Albertem, Paragua. Good work. Hi, Sexing Meg. Hi, Albertem. Magandang gabi sa'yo. From Lorenzo Cabaltera, bumagal ang fourth quarter, wala ganong pumapasok sa tira nila. Paano kung power team ang kalaban nila? Pagdating sa fourth quarter, nag-iiba laro ng Gilas kahit nung 2.0 pa. Okay. So, kumbaga, parang gusto na sabihin, wag dapat magpakakumpiyansa kahit na lamang tayo. Yun, sige. Galing kayo, si Rodel. From Rodel, Keha Carbonel. Dapat number 3 rank natin. Dapat no mercy. Kahit mahina kalaban, dapat meron tayong killer instinct. Hindi yung porket bagong sali lang, pabebe ang laro. Good job, Gilas. Tuloy-tuloy nyo na yan. Kulang lang talaga ng natural point guard. Good PM sa inyong tatlo. At hi to my son, Teng at Carbonel family dyan sa Batangas. Carbonel family, maraming salamat po sa inyo. Galing kay Ronel Sevenone Samson. Kontento ako sa laro ng Gilas kanina. Hong Kong team is no pushover, but I'm sure marami pa ang ilalabas ng Gilas. That loss against Palestine actually sends a warning to other teams that Gilas will bounce back strong. Kukunti lang ang comments ngayon, nawala ang mga talangka. Thank you sa iyo, Ronel. Maraming salamat. From John Kenneth Vergara, pwede na rin solid performance. Nag-bounce back sila from their big loss to Palestine. Sir Haji, para po dun sa nagtatanong sa Cavs, yung mga bago okay. Bukod kay Mo Williams, bago din sa Cavs sila Sasha Kon ng Russia. Richard Jefferson from Mavs. Correct. Nag-resign din sila Smith at Delevadova. More power to PTV Sports. Nag-resign na ba si Delevadova? Nag-resign. Ika nga, pumirma ulit ng bagong kontrata. Yan, salamat John Kenneth. Yan, mga updated talaga sa Cleveland Cavaliers. Tsaka meron na nga silang complete na roster nila for. Obviously, ito si John Kenneth, fan na fan ng Cavaliers. So yun, si Matthew Dellavedova ay nag-resign at saka si J.R. Smith. Tapos, maganda balita rin po sa mga Cavs fans. In training camp nila for September 29, I think ready na si Kevin Love at saka si Kyrie Irving, Timothy Mozgov, and Anderson Varejao. Yan, ready na daw yung apat na yun at kagagaling lang sa surgery. So, isang basa pa, Meg, bago tayo tumanggap ng ating panibagong caller. From Great Dame Bunslord, nakukulangan po ako. Bakit? Sayang yung talo mula pakibati po sa girlfriend ko, nakatabi ko ngayon. Salamat mga idol. Hi Miss Meg. Hi Great Dame. Yan, si Great Dame. At hi din sa girlfriend mo na nanonood na kasama mo. Ito Meg, caller tayo. Happy watching. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Good evening po. Sotoy Orbise po. Ng Pampanga. Taga-saan po sila? Taga-Pampanga. Ano po ulit yung first name po nila? Totoy po, Totoy. Totoy! Si Totoy ng Pampanga. Toy, kumusta ka? Ayos lang. Okay, yan. Si Totoy ng Pampanga. So, Totoy, anong sagot mo sa ating question of the day? Ayos po.
Ayos na ayos. So, kontento ka? Opo, sobra. Ano daw? Bakit super o sobrang contented ka sa laro kanina ng Gilas? Ano ba yung nakita mo na talagang Ganda ng scoring, rotation, ng chemistry ng player natin. Palagay mo yung mga ganong klase ng plays na dinisenyo kanina ni Coach Tab, pwede na bang pang crunch time yon? Ika nga yung pang critical situation? Konting-konti na lang. Para sa makuha natin. Makuha natin yan. So, palagay mo, Totoy, bukas mananalo tayo against Quake? Sigurado yan sa Quake. Okay, salamat may gustong batiin si Toy. Kaya may gusto siyang another question, yes. Tanong ko lang po kung may trade po ba sa mga Barangay Ginebra, sa mga bagong player nila. So far, wala pa tayong nababalitaan na ganyan. Pero may naamoy-amoy ako na ito, galing to kay Maki Villena, ha? Kung mas Maki, ha? Hindi, namataan daw sa training camp ng Ginebra yung si Franklin Bonifacio, yung PhilAm. Practice player ng Pure Foods yun dati. Okay po. Salamat po. Pwede po bumati? Sige, go ahead. Bati po. Pinabati ko po yung taga-Minalit Pampanga, dahil sa mga kapatid ko sa Prestisulot, mga kaibigan ko, mga kamag-anak. Maraming salamat po. Okay. Number 1 po kayo dito sa Pampanga. Ay, maraming salamat po. Salamat, Toy! Okay, welcome po. Okay, yan po si Totoy. Si Totoy ng Pampanga. Maraming salamat, Toy. Okay, balik tayo sa Facebook, Meg. From JV Galicia Balbin, sabi niya, Dipa, alam nating lahat na mahina ang Hong Kong. Makikita natin yung sa next round kung may puso ulit na ipapakita sa Pilipinas. Pero pinahirapan tayo ng Hong Kong noong 2013 sa FIBA Asia Championship dito sa Manila. Okay, galing kay Jessie Galera, di gaano madami pa ding errors pati sa free throw. Oo nga, no? Madaming sablay, di pwede sa malalakas na team ang ganong laro. Hi, malupit na Meg. Hi Jessie, maraming salamat. So ibig pa lang sabihin kung pumasok yung mga free throws natin kanina, mas lalo pang lalamang, no? Madami pang ilalamang. From Villanueva, Umandap, Ruel, sabi niya, sa aking palagay, nakabalik na sa forma ang kanilang laro. Ang kailangan lang ay masustain nila sa huli ang kanilang lamang at depensa. Sana bawasan ni Andre ang tira sa labas. Nandyan naman ang mga shooter nila. Dapat sa low post siya kasi sila ni Asi at Tos ang malalaki. Babati naman po kami dito sa San Roque, San Pedro, Laguna sa mga suki ko sa Pandesala. No? Sarap, Pandesal. Mga at kape. Mga idols, yung pong import ng Pure Foods na si Third Kill ay naging best import ba? Best import. Sige, alamin nga natin yan. Okay, sige. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Roel Villanueva. At, ayun, si Andre nga daw, tira sa labas. Kung matatandaan mo, dun sa last kahapon, no, yung last possession nila, tumira ng 3 points. Nasupalpan si Andre Blanche. Oo. Okay, galing kay Ian Ojeda. Hindi pa kasi easy round pa lang yan. Dapat wag puro 3 points. Totoo po ba yung Franklin Bonifacio to Ginebra? Hello po, Sir Haji, Sir Dennis at Ate Meg. More power to your show. Yun na nga. So, namataan daw sa camp, no? Nasa training camp. Si Franklin Bonifacio. Okay. From R. Johan Vent, 2 laro pa lang. Patapusin nyo muna. Kayo ba? Kontento sa player na pinadala ng SMC? Pinadala ng SMC. Sino-sino ba mga players na pinadala ng SMC? Mark Pingris. Ayan, basta si Mark Pingris. Daw yung ibang mga teams nag-explain kung bakit hindi na ipadala yung ibang mga players sila like San Miguel Beer, no? Ayun. Nag-explain din sila kung bakit. Okay. From Norman Alviar, kontento sana lang bukas wag na mag-experiment si Coach. Baka bumaldag na naman sa kanila katulad kahapon. Rasta Pro, kulang sa shooter sa 3 position at babad talaga si Ontiveros dahil doon. Pero yung ibang teams, yung mga
star players nila, babad na babad, 40 minutes naglalaro, na? Lalo yun sa Palestine, naglaro ng full 40 minutes. Grabe. Oo, si David Third Kill, ba yung sinasabi niya? Okay. Naging best import siya before. Ayun, best import of the conference. Yes, so yes. Salamat sa nagtanong kanina. Okay, galing kay Joe Merlin Makapagal. Pabati muna. Hay, ganda mo talaga, Miss Meg. Ay, maraming salamat, Joe. Haji F. Dennis Demenes. Oo naman, basta focus at consistent sila when playing. Yung game nila sa Palestine serves as a lesson. Coach Tab Baldwin is right. Dapat win convincingly. Congrats sa very convincing win nila sa Hong Kong. Sana next games nila makita na talaga ang gilas nila. Pahabol, convincing talaga ang ganda ni Meg. Convincing Maraming salamat po. Ayan. Hello din sa mga taga RD2. Willia Ray Village, Pinagbuhatan, Pasig City ba ito? Thumbs up sa PTV Sports. Salamat, Joe. Thank you. Maraming salamat, Joe. From Jonathan Jasiel, sabi niya yung kanina, kontento pero kahapon, umasa na lahat ng Pinoy natin yung panalo. Pero biglang nawala. Sana tuloy-tuloy pa ang panalo. Binabati ko po ang mga tropang at ang aking anak na si Nathaniel ng Longwood, Indang, Cavite. Okay, medyo inabot na tayo ng oras sa mga tumatawag. Pasensya na po muna, ha. Dalawang basa na lang siguro galing kay Remuel Lagon. Gandang gabi po. Kontento naman po ako sa laro nila kanina. Hindi na petiks ang laro nila tulad kahapon. Laban Pilipinas Puso. Pagibati naman po si Akim at Joanne. Salamat po. Salamat. Yan, last na lang. From Jefferson Cortez. Hi, Miss Meg. Hi, Jefferson. Magandang gabi din. Idol Dennis. Di pwede ang pwede na. Need. Mag-step up ni Romeo. Big word, di pwede ang pwede na. Yan. So good luck ulit sa ating Gilas Pilipinas na maglalaro bukas 4:30 ng hapon against Kuwait. So sana maipanalo natin yan for 2-1. Oy, pero sa konting survey tuloy, konting kaalaman, kahit na mag 2-1 po tayo bukas, pagdating ng second round, maki-carry over yung talo natin sa Palestine. So 1-1 pa rin tayo. Yan. Ganun katindi talaga yung talo natin sa Palestine. Ayan. Siyempre, maraming salamat sa View Blends at the House of Silhouettes, Mr. Amis naman ng Amazing Playground, Miss Sturdy Friend of California Boast, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Derm Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Again, sa lahat po ng mga nag-comment sa atin ngayong gabi, pasensya na po sa lahat ng mga hindi nabasa, sa mga tumatawag, pasensya na po, talagang kapos lang talaga tayo sa oras, ano? Pero babawi po kami sa mga susunod pa na mga araw. And bukas po muli, wala muna tayong PTV Sports, so sa Monday na po tayo magkikita-kita. Happy birthday muna kay Thomas Elciario. Yan, happy birthday sa'yo. At sa guest natin dito sa studio, si Lilian Tiburcio. Yes, happy watching. From Other Network. Hello, salamat sa pagpunta dito. And of course, maraming salamat po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City, Pantua family dyan po sa Liano, sa Caloocan City. And to my mama, I love you na nandyan sa Italy, Ginger, Ate Rose, and kay Papa, I love you. And to Miss Isa, I love you. See you later. At Sport. Salamat po sa Sunday. May show ako dyan. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. So sa pangalan po muli ni Idol Dennis Principe, pansamantala ako si Haji Camino. Megcio. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.